daw si Kibulok at itong si Amanda ay nagkaharap sa korte. At meron pa, hindi lang pala mga kababayan si Amanda pa. Yung nakaharap ni Kibulok kanina sa korte, kung hindi pati yung iba pa mga biktima ng pang-aabuso nitong si Kibulok mga kababayan. Dahil kung titingnan natin, bukod pa doon sa mga ibang biktima ni Kibulok mga kababayan, humihimok din or hinihimok din yung iba pa mga biktima nitong si Kibulok na lumantad na at idemanda na, sampahan ng demanda etong si Kibulok mga kababayan. Dahil nga kung titingnan natin, hindi lang dito nagtatapos to mga kababayan eh. Marami pang lalabas at lalabas ng mga di umano'y na biktima nitong si Kibulok mga kababayan dahil sa dami ng mga di umano'y biniktima nitong si Kibulok. So ngayon, ito pakinggan po natin yung balita ulit galing po sa UNTV News. I-play na po natin. Magandang hapon, Dante. Yan bang mga tinutukoy na ibang biktima ay mga nakasama rin ni alias Amanda noon at kapareho ng dinanas mula kay Apollo Kibuloy? Alam mo, June, limitado lamang ang ibinigay na detalye sa atin ni alias Amanda at gayon din ang kanyang mga abogado kaugnay dito sa sinasabing ngang mga nakaranas din ng kaparehong pang-aabuso sa kanya. Ang binanggit lang ng abogado ni Amanda, ito ay nauna na nakaranas ng pang-aabuso kay Kingdom of Jesus Christ leader, KOJC leader Apollo Kibuloy, at wala ring nabanggit maging si Amanda man kung kapareho bang pang-aabuso o krimen ang ginawa sa kanya. Matapos ang ilang taon, muling nakaharap ng biktima na si alias Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Alam niyo mga kababayan, na nakakalungkot kasi dito kay Amanda, yung mga member ng KOJC at yung mga DD-shit, meron silang ipinapakalat na mga larawan. Mga larawan itong si Amanda. Parang ang gusto kasi nilang palabasin sa publiko, etong si Amanda mga kababayan ay pakawalang babae. At yung inaakusa dito kay Kibulok, wala daw pong katotohanan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung mga larawan ni Amanda, itong si alias Amanda, pinapakalat po nila mga kababayan. Tapos yung iba pa na mga siguro mga kababayan nung hindi pa member ng KOGC, etong si Amanda, may mga, alam naman natin pagka teenager, may mga minsan pagka nagpipicture mga kababayan, talagang may pagka-liberated mga kababayan. So ngayon, kinukuha nila yung mga larawang yon, ipinapakalat nila mga kababayan, tapos pinapalabas nila na pakawalang babae. Etong si Amanda at walang basihan yung accusation dito kay Kibulok mga kababayan. Kaya nga eto nakakalungkot dun sa iba na mga taga kay OGC nang dahil sa sobrang pagkasilaw nila kay Kibulok, talagang hahanap ng paraan para durugin yung pagkatao ng isang taong naghahanap ng hustisya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Buloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte, kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampa niya kay Kibuloy at 5 iba pang akusado. June, dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader, nanawagan si Amanda sa mga kapwa niya biktima ng pang-aabuso umano ni Kibuloy na lumantad at maghain ng reklamo. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Grabe no? Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Sabi ko sa Lumapit inyo. kayo sa Department of Justice. Sabi ko sa inyo mga kababayan, tutuluyan ni Amanda etong si Kibulok. Kasi mga kababayan, eto naman kay Amandang ito, kung ito ay planted lang at itinanim lang mga kababayan, katulad nung sinasabi ng mga DD-shit at ng mga member ng KOJC, hindi na ito maglalakas ng loob pa na harapin etong si Kibulok mga kababayan. Hindi na ito mag-aaksaya ng oras na talagang siputin yung mga hearing na yan. Hahayaan na lang niya yan. Kaso nga lang ang problema, naghahangad kasi siya ng hustisya mga kababayan. Mahirap kasi sa isang tao talaga kapag ka nagawan ka ng hindi maganda. Lalo na kung sa pakiramdam mo na abuso ka talaga, talagang hahanap ka ng paraan para mapagbayad yung tao na yon. At yan yung nangyayari ngayon mga kababayan, na talagang tutuluyan nitong si Amanda, alias Amanda, etong si Kibulok. Ano po, kasi naghahanap siya ng hustisya. So ipagpatuloy pa natin. Para matulungan namin kayo.
Diyon kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamtan nito ang hustisya sa ginawa sa Diba? kanya kahit 10 taon na anya ang nakararaan. Inabuso anya siya ni Kibuloy noong 17 taon pa lamang siya at ngayon ay 27 taon na. Kita nyo, ilan yun mga kababayan? Ilang taon yun nakalipas? 17 taon siya nung di umano inabuso nitong si Kibulok mga kababayan. Tapos ngayon, 27 years old na po siya. So, 10 years mga kababayan, yung hinintay nitong si Amanda para pagbayarin etong si Kibulok mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, yung pagkakasabi niya kanina kung titingnan po nating mabuti, na sa tagal daw ng panahon, talagang naandi dito na siya mga kababayan at talagang tingin niya, mapapagbayad niya na etong si Kibulok. Kaya hinihikayat niya na yung iba mga kababayan, ng mga nabiktima nitong si Kibulok, talagang lumantad na mga kababayan at talagang magdemanda na rin laban dito kay Kibulok para makamtan nila yung hustisya. So ngayon kung titingnan natin, tutuluyan talaga nitong si Amanda itong si Kibulok. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya. Kasi po, hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya. Kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kasong ito. 2019 pa nakahain ang reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dinismiss ng piskal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte. Gaano katindi noon? 2019 pa mga kababayan. Nakademanda itong si Kibulok. Kaso nga lang ang problema, nung idinamanda ito nung 2019, paulit-ulit lang ding nadidismiss mga kababayan dun sa korte ng Davao. Paano ba naman hindi madidismiss dun? Teritoryo ni Kibulok yon mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaso lang, natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Attorney Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Ang Department of Justice naman ay handang tumulong kay Amanda kahit na pagdating sa proteksyon tulad ng pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program o WPP. Samantala, June, matapos maghain ng not guilty plea si Kibuloy at iba pang kapwa-akusado nito sa Pasig City Regional Trial Court kaninang umaga sa kasong qualified human trafficking, naghain din ng kaparehong not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa Quezon City RTC Branch 106 sa kaso naman ng sexual abuse at child abuse. Pastor Apollo Sikibuloy and the other accused pleaded not guilty, and the rest of the proceedings will be set thereafter. Hindi naman nagtaka ang mga abogado ni Amanda sa naging hakbang ng mga akusado. Sa publiko naman, pakiusap nila ay maging maingat sa mga impormasyon hinggil sa kaso. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, talagang kung hindi nga yung iba mga, especially ang mga kababayan Pilipino po natin, kung hindi sila updated dito sa kaso ni Kibulok, talagang mapapaniwala sila na yung lumabas kaninang balita na ipinapakalat ng iba ng mga didiles mga kababayan na di umano, ito daw si Kibulok not guilty na. Tapos na daw yung hatol mga kababayan, not guilty na at makakalabas na daw. Etong si Kibulok talagang isang malaking kalokohan po yan. Dahil mga kababayan, yung inihain nila na not guilty, talagang normal na sagot naman yan ng mga tao na ayaw umamin ng pagkakamali mga kababayan. At normal na sinasabi nila yan tuwing tatanungin sila kung nakumit ba nila or hindi yung isang krimen. Tuwing babasahan sila ng kanilang kaso mga kababayan. Natural na sino ba namang gumawa ng pagkakamali na inamin agad-agad yung pagkakamali. So kung una pa lang aaminin mo na agad na nagkamali ka, di tapos na agad yung laban. Kaso nga lang ang problema sa kampo nitong si Kibulok, talagang handa po nilang ilaban ito hanggang sa mapatunayan nila na di umano na hindi talaga nagkasala itong si Kibulok mga kababayan. Kaya una pa lang, talagang ang sagot nila, not guilty. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sana habang pending yung kaso, yung ating publiko maging mapanuri sa kung ano man yung naririnig nila kasi hindi natin may iwasan ng fake news. Talagang laganap siya. June, kaugnay nga nitong dalawang magkasunod na arraignment kaya Kibuloy ngayong araw, kaugnay At saka sa paghihimay
na mga issue na nangyayari po dito sa ating bansa. Sa kanyang mga kasong kinakaharap ay binigay na mga karagdaryo itong kanyang camp ni Attorney Torion. Kundi ang kanila lang sinabi, kinumpirma, ay naghain nga ng not guilty plea itong kanyang kliyente. At batay sa ating nakuhang impormasyon mula sa magkabilang panig, ay nakatakda June itong pre-trial dito sa Pasig City. Ito yung non-bailable case ni Kibuloy sa darating na October 17. Samantala ito naman bukod pa niyang kaso na dyan sa Quezon City RTC, branch 106, ay medyo mauna ito June ng isang linggo, ay nakatagda naman ang pre-trial sa darating na October. Sabi dito, artistahin din pumili si Kibuloy, Mangkanor. Kaya nga magaganda yung mga inaano niya, mga kababayan Tulad na lamang nung si Stephanie ata yung isinama niya, mga kababayan, yung hinihinalang isinama niya, di umano, doon sa ilalim ng tunnel. Tapos eto naman, etong si alias Amanda, mga kababayan, na talagang alam naman natin, kita naman natin, na talagang may itsura din. Talagang magaling pumili etong si Kibulok. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So yun muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa June. Dante, kung pwedeng masagot, nabanggit ba ni alias Amanda na saan siya, kumbaga doong 2019 mula noong na-dismiss sa Davao City, paulit-ulit ang sinasabi mo na-dismiss yung kanyang reklamo sa piskalya pa lamang, siya ba ay nanatili pa rin sa bansa o merong kumukup sa kanya? Paano ba yan, Dante? Yes, Jun, alam mo, maging yung kanyang mga abogado, aminado rin na may pagkakataon hindi na rin nila alam kung saan nagtatago itong si Amanda dahil nga mayroon ding security risk sa kanya. Sa katunayan nga, kapag lumalabas siya sa publiko ay hinaharas o binabash siya, lalo na sa social media. So, naunawaan naman natin itong panig ng mga abogado at maging siya man, hindi na rin natin tinatanong kung saan siya partikular na nagtutungo para na rin sa kanyang kaligtasan, June. Oo, pero sinabi ba niya yung, kumbaga, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob para muling, kumbaga, magkaroon ng pag-asa dito sa kanyang reklamo na ito at ngayon ay naisampa na nga sa korte? Alam mo, Jun, isa sa kanyang nabanggit kanina, dumating na rin sa punto niyang, kumbaga, parang nawawala na siya ng loob na magkaroon pa ng hustisya. Subalit nga, dahil sa nagiging development ngayon kung saan binaliktad ng Department of Justice itong desisyon ng kanilang piskal dyan sa Davao kasi 2 beses na dinismiss yung kanyang reklamong qualified human trafficking at itong iba pang mga kaso. Ngunit nagkaroon nga ng pag-review itong ating kasalukuyang pamunuan ng DOJ sa pangunguna ni Secretary Rimulya at noong nakaraang Marso ay pinasampahan ng kaso nga si Kibuloy. Dito lalong sabi nga ni Amanda ay nakikita. Buti nga, mga kababayan, etong DOJ binaligtad. Yung kasi kung hindi ito binaligtad ng DOJ, mga kababayan, pagka kasi sa Davao, talagang talo ng talo etong si alias Amanda. Buti na nga lang, mga kababayan, etong DOJ pinag-aralan ng maayos at talagang nasilip nila, nakita nila na parang may mali, mga kababayan, dun sa nagiging resulta ng isinasampang demanda nitong si Amanda. Kaya nagporsyo ngayon, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, eto, base na rin sa mga nababasa po natin at pagkakaalam po natin, parang DDS ata, mga kababayan, yung judge. Di umano hindi ko naman sinabing totoo, hindi ko naman sinabing hindi. Di umano, mga kababayan, parang DDS ata yung judge na may hawak ng kaso pong ito sa may Pasig. Ano po, di umano, mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Niyang makakamit niya ang hustisya dito sa kanyang kinakaharap nga na kaso sa kabila nga ng 10 taon na ang nakararaan mula noong nangyari umano o ginawa sa kanya itong pang-aabuso ni Apollo Kibuloy Jr. To clarify lang, Dante, itong kasong ito ba yung non-bailable? Tama ba yan, Dante? Yes, June, non-bailable itong sa Pasig RTC ay si Amanda, yung complainant. At ito namang sa Quezon City ay siya rin, June, ang complainant dito. So itong itong kaso na nasa
City at saka sa Quezon City, bagamat magkaibang korte, iisa lamang ang complainant at yan alias Amanda June. Alright, maraming salamat. Dante Amento, nag-ulat mula sa Quezon City. So maliwanag mga kababayan ha, na biruin nyo kung titingnan natin yung sinasabi ni alias Amanda. Sa tagal-tagal daw ng panahon, talagang masaya siya kasi unang-una, bukod sa nahuli na etong si Kibuloc, talagang makukuha niya, mga kababayan, yung hustisya. Kasi nga, pagka sa Davao kasi, nababaligtad. Yung isinasampa niyang demanda, basura ng basura, mga kababayan. Buti na nga lang, talagang nabuksan ito at napag-aralan ng DOJ at nakita nilang may mali, kaya nabaligtad din. Pagdating sa DOJ, mga kababayan, at nabuhay ulit, etong kasong isinampa ni alias Amanda laban dito kay Kibuloc. Ano po, buti na nga lang mga kababayan, etong si alias Amanda talagang determinado na makuha yung hustisya na inaasam-asam po niya. Dahil sabi ko nga sa inyo, kapag ka ang isang babae, pakiramdam nilang naabuso sila, mga kababayan, hindi yan papayag na hindi nila makukuha yung hustisya na inaasam-asam nila. Ano po, dahil sa ginawan sila ng mali ng ibang tao. So ngayon, dito kay Kibuloc, good luck na lang sa kanya. Kasi ang tingin ko dito mga kababayan, kung pagbabasihan natin itong mga paliwanag at ginagawang hakbang nitong si Amanda sa tulong ng kanyang mga abogado, talagang tutuluyan nila ng matindi itong si Kibuloc dito. Ano po, at mismong sinabi nga nila na wala daw yung halong politika, mga kababayan, at hindi daw po pamumulitika yung ginagawang paglabas ni alias Amanda para kumuha ng hustisya laban dito kay Kibuloc, mga kababayan. At yan daw po ay 2019 pa, yung kaso na yan. Kaso nga lang, pagka doon sa Davao, mga kababayan, nababaligtad. Kaya buti na lang, nung napag-aralan ng DOJ, biglang bumaligtad ulit at nabuhay etong kasong ito, mga kababayan. So maliwanag naman na etong si Amanda talaga ay determinado na mapagbayad etong si Kibuloc.